Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon? Ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon at ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalatagan ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata cylindrica o mas kilala bilang kugon grass o kugon grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Africa, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugon ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass, bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng 2 hanggang 10 talampakan at mayroong mga dahon na nasa 2 sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang 1.5 metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pa nga sunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugon grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugon rin na isang halamang ornamental at maaari mong gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay red baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang saline content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malalambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenteria at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga benepisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwalaang nasa anyo ng isang ugat na kung mapapa sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin,
Ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. Ayon sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng Kugon para lamang ito mahanap. At kung susunugin iyon, ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Nais mo ba ng mga mainam na pampaswerte buhat sa puno ng kawayan? Batid mo bang mayroon palang 5 na uri ng mga gamit at pampaswerteng maaari mong makamit buhat sa punong ito? Ang puno ng kawayan. Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae. Isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo, ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit, batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng 5 o higit pang mga gamit o bertud at mutya? Iyan ang iisa-isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito sapagkat ang pinagpala lamang ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pangakit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan. Hindi na nito kinakailangan pa ng dasal, basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at proteksyon. Maaari itong ilaman sa baon na walang mata bilang mutya ng lupa na magiging mainam namang tagabulag. Pang-apat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan ay isang uri ng bato na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo ng isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Pang-5, bulaklak ng kawayan. Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pang-akit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagayan ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man.
Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo o may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko? Ngunit parati pa ring tandaan, ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan para sa mga swerte at magandang kapalaran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.